Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malaking alon ang bangka. Ano pat, halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman ay nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Dalawang kwento ng kabiguang makilala ang Diyos. Ang tema ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Matapos tayo sa mga talinhaga na ibinahagi ni Jesus, ngayon naman, dalawang kwento ng kabiguan na makilala ang Diyos ang ating narinig sa mga pagbasa. Ito ang nangyari kay Haring David sa ating unang pagbasa. Nabigo siyang makita, nabigo siyang makilala ang Diyos. Matapos ang pagiging masunurin ni Haring David sa Diyos, siya ay pinagpala dahil siya'y masunurin, dahil siya'y sumusunod sa Diyos, dahil siya'y nakatingin sa Diyos, pinagpala siya ng Diyos. Sa lahat ng kanyang laban at gera na hinarap, lahat ito kanyang napanalo. Bakit? Kasi laging nakatingin sa Diyos. Laging sumusunod sa Diyos. Laging nakatuon sa Diyos. Kaya nga, lahat ng laban na hinarap, na ipanalo. Pero sa isang iglap, nang dahil sa tukso, siya ay nagkasala sa Diyos. Siya ay nagkasala. Nabighani kasi itong si Haring David kay Batseba. Sino si Batseba? Asawa ni Urias. Sino si Urias? Yung kanyang isang alipin o sundalo. Bakit? Isang araw kasi habang itong si Haring David ay nasa beranda ng kanyang palasyo, nakita niya si Batseba na naliligo. Nakita niya at nabighani siya, kaya pinatawag niya si Batseba. At anong ginawa? Sinipingan niya
ang asawa ng iba. Ano nangyari? Nabuntis niya. Walang kaalam-alam si Urias. Walang kaalam-alam ang asawa. Kaya anong ginawa niya? Pinatawag niya si Urias at ipinadala sa isang gera. Siniguro niya na si Urias ay mamamatay. Ba't niya ginawa yon? Para pagtakpan yung kanyang kasalanan. Dahil ngayon, si Batseba ay ano na? Ha? Hindi, byuda. Diba? Namatay na yung asawa niya. So, technically, kung mabuntis man si Batseba, pwede na ba? Ay, pwede na. Diba? Pwede na kasi wala nang asawa. Pero ang totoo, binaliktad lang niya. Ginulo niya ang kwento. Sinira niya ang proseso. Hindi pa pwede mabuntis yan, lalo na kung hindi mo asawa. Pero ang ginawa niya, pinapatay si Urias. Yan ang nangyari. Kapag ang tao nakakalimot tumingin, nakakalimot ituon ang isip at puso sa Diyos at tumingin sa tukso, nagkakasala. Dahil itinuon ni Haring David ang kanyang mata sa pagkabighani, sa ganda at sa tukso, nabigo siyang makita ang Diyos. Kaya siya nahulog sa pagkakasala. Mabuti na lang, merong propeta na nagngangalang Natan na muling nagbukas ng mata ni Haring David para makita ang kanyang nagawang pagkakamali. Si propeta Natan, minulat ang mata ni Haring David sa kanyang pagkakamali. No? Di ba ganun? Pag ikaw ay gumagawa ng mali, parang bulag ka sa lahat. Di ba? Hello? No? Hindi mo makita yung nanay mo na nagpapayo sa'yo. Hindi mo makita yung teacher mo na nagtuturo sa'yo. Bulag ka. At kadalasan nga, kapag tinatama ka, ano nakikita mo? Ang sungit-sungit niyan. Sa halip ng makita mo, tinuturuan ka. Pinahihirapan ako niyan. Sa halip na makita mo, dinidisiplina ka. Salbahi yan. Sa halip na ang makita mo, tinuturo ang tama at mabuti sa'yo. Mabuti nga, minumulat ang mata mo. Pero ang tao madalas sa iba nakatingin. Di ba? Kayo mga bata, kapag tinatama kayo, huwag mong tignan na mahigpit ang magulang. Hindi. Para maging magandang buhay nyo. Para maging mabuti at tumuwid ang landas ninyo. Kaya huwag nyo titignan na kontrabida yung nanay nyo. Ganon din naman kahit sa trabaho, di ba? Pakiramdam mo, kontrabidang boss mo, pag tinatama ka, ano nakikita mo? Ang sungit niyan. Walang yayan. Pero hindi mo nakita, may mali kang nagawa. Hindi mo tinignan yung hindi magandang ginagawa mo. Ganyan tayo Kailangan pang may magmulat ng mata. Bakit? Hindi kasi nakatingin sa tama, sa mabuti at sa Diyos. Kagaya na lang ni Haring David, inalis ang tingin sa Diyos at tumingin sa tukso. Ito rin yung nangyari sa mga alagad ni Jesus sa ating ebanghelyo. Habang sila ay sakay ng bangka, sila ay hinampas ng malalaking alon at pinasok ng tubig ang kanilang bangka. Anong nangyari? Sila ay natakot. Bakit? Dahil sila'y nakatingin sa alon. Sila'y nakatingin sa hangin. Sila'y natakot. Nangamba sila. Kaya nga sabi nila, lulubog na tayo. Hindi ka pa naman lulubog. Natakot ka na agad. Pinasok pa lang ng tubig, hindi pa lulubog. Ang nakalimutan nila, kasama nila si Jesus sa bangka. Nakalimutan nilang tignan si Jesus.
Nakalimutan nilang ituon ang kanilang mata at puso kay Jesus. Saan sila nakatingin? Sa alon, sa hangin, lulubog, sa tubig. Yan, diyan sila nakatingin. Parang tayo, di ba? Kapag tayo madalas nakatingin sa problema, hindi mo nga makikita ang Diyos. Kapag tayo nakatingin sa unos, sa mga pagsubok, hindi mo nga talaga makikita ang Diyos. Kaya ano mangyayari? Matatakot, mangangamba, mag-aalala tayo. Kaya nga, ang paalala sa atin ng ating mga pagbasa, tumingin sa Diyos. At ang pagtingin sa Diyos, hindi lang mata ang gamit, kundi puso. Di ba pag nasa puso mo, kahit ano man ang nakikita mo ng pisikal, hindi mo maitutuon ang sarili mo. Di ba? Kunyari, ang asawa mo, kung ang asawa mo nasa puso mo talaga, maraming magaganda dyan. Pero tumingin ka man ng tumingin sa magaganda, hindi ka matutukso. Bakit? Kasi ang nakikita mo, asawa mo. Daldala mo sa puso mo. Hello? Ganun ba? Ganun ba yon? Di ba? Kung nasa puso mo ang pag-aaral mo, kahit na merong cellphone, kahit na merong mga kaibigan ka na nagbubuyo sa'yo, no, inaalis ang tingin mo sa pag-aaral, hindi ka matutukso. Ay hindi, kailangan papasok ako. Hindi, mag-aaral ako kasi dala mo sa puso mo. Ito yung paalala sa atin, no? Laging tumingin sa Diyos. Hindi gamit ang mata, kundi gamit ang puso. Dahil kapag bitbit ang puso o bitbit sa puso ang Diyos, kahit anumang makita, hindi tayo matutukso. Amen? Amen.